Next po. So, yan, sinabi dyan, men throw broken things away when they are broken. Di ba? Napansin niyo po ba yon na yung mga tao, pag parang, bawa even sa relasyon, di ba? Pag parang yung nababaliw na yung babae, di ba? Pag sinasabi ng babae na parang mamatay ako pag iniwan mo ako, di ba? Sinasabi ng lalaki, nababaliw ka na yata. Tama na to, itigil na natin to. Di ba? Pag parang nawawala na sa katauhan yung isang tao, mostly ang ginagawa natin, iniiwan na natin. And even sa mga bagay, di ba? Pag may mga sira na tayong gamit, parang irreparable na, hindi na maayos talaga. Ang ginagawa natin, di ba? Pag sa, bawa yung washing machine nasira na, 'di ba? Pinapakilo natin. 'Di ba pag yung ibang bagay, pag may mga bagay tayo sa bahay na parang hindi na talaga magagamit, like yung kahoy, 'di ba? Pinangsisiga, 'di ba? Parang pang uling ba 'yon? Ganun. So maraming bagay na ginagawa natin pag sa tuwing may mga hindi na tayo kailangan na bagay, ang unang naiisip natin, 'di ba? Pag sira na 'to, pag hindi nakagamit-gamit at imposible na maayos, una natin naiisip ay itapon na ito. Pero ang Diyos, sinabi dito, 'di ba? God never ever uses anybody until they were first broken. Na nakakatawa sa Panginoon, 'di ba? Na kung ang tao, tayo, 'di ba? Gustong-gusto natin ng brand new, 'di ba? Na feel namin yan ni A nung bagong kasal kami, enjoy na enjoy kami bumili lahat ng brand new sa bahay, 'di ba? Pero yung mindset natin, 'di ba? Iba sa mindset ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon gamitin muna ay yung mga taong broken, 'di ba? Na mula sa pagka-broken na 'yan, paano niya aayusin itong bagay na 'to. So, ayun yung pinaka-point ng message na to, kaya makinig tayo maigi kung tayo ay na-feel natin na para tayong broken, di ba? Isa tayo sa possible gamitin, isa tayo talaga sa candidate na gagamitin ng Panginoon. At kung feeling naman natin, hindi pa rin tayo broken, di ba? At ito yung message din na para sa atin, para matutunan natin gaano kahalaga na ma-feel natin itong tinatawag na brokenness. At i-explain ko pa mamaya kung ano yung ibig sabihin ng brokenness. So next, si Muhammad daw, one time sumakay siya sa aeroplano. Kasi sinabi niya, sabi nung tawag doon, mga stewardess ba yan? Sabi, may lumapit sa kanya, sabi, na po yung seatbelt nyo, lock na po kasi ililipad na po tayo. Tapos sabi ni Muhammad, hindi ko kailangan ng seatbelt dahil parang hindi ko kailangan yan, di ba? Sabi, dahil parang si Superman hindi kailangan ng seatbelt, so hindi ko kailangan i-lock na to, di ba? So sabi naman ng babae, sabi na nila. So he said, di ba? So Superman don't need no seatbelt, sinabi ng babae. Yes, and Superman don't need no airplane either, di ba? Kahit naman si Superman, hindi kailangan ng airplane kung kaya niyang lumipad. So sinasabi dito, di ba, parang minsan feeling natin, independent tayo, feeling natin, self-sufficient tayo, di ba? Pero until, di ba, malagay tayo sa sitwasyon na kailangan talaga natin mag-depend sa something else or someone else, di ba? Saka natin na-realize na, hindi pala talaga natin kaya ng mag-isa lang. So next, many of us, wait lang. Nag-dry na yung lips. Kasi, okay, many of us think that self-sufficiency is a virtue, di ba? Marami nagsasabi na dapat, as you grow old, di ba, dapat matutunan mo na magsarili, magkanya-kanyang buhay, di ba? Or matutunan mo na mabuhay sa sarili mong paa, di ba? Tama ba ako sa term? So, may mga ganun na sinasabi nga yung mga tao na parang ang galing mo, 'di ba, pag kinaya mo mag-isa ang buhay, 'di ba? And pag kaya mo i-sustain yung sarili mo, yung pamilya mo, pag kaya mo na talaga, doon parang somebody ka, 'di ba, sa mundong ito. So wait na. So the truth of the matter is that self-sufficiency is not virtue. Spiritually, it is a vice. Kumbaga, contradict siya sa sinasabi ng Word of God. Pag sinabing self-sufficient ka, hindi ka kinokontradict mo yung salita ng Diyos. Na sinasabi sa Bible, ano ba sinabi sa Bible, di ba? Si Lord, di ba, yung His grace is sufficient for us, di ba? So, kinokontradict niya. Pag sinabi mong kaya mong mabuhay sa sarili mo, kaya mong buhayin yung sarili mo, di ba? Every time na sinasabi mong kaya mo sa sarili mo, nilalabanan mo na agad ang Word of God. So next, it was by faith that Jacob, ito yung key verse natin, Hebrews 11:21. Pabasa nga po habang umiinom ako. Intindihan niyo po.
So, ulit sabay-sabay, 1, 2, 3. It was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's son and bowed in worship as he leaned on his staff. Diba? Sinabi dito, yung mag-end na yung days ni Jacob, sinabi dito na yumuko siya nag-worship siya sa Panginoon at nag-lean sa staff niya, yung hawak niyang tungkod. Nag-lean, kumbaga, parang nagdepende siya sa staff na meron siya. So, dito next, makita natin, Jacob was a conniver. He was a man who was always trying to rig things, to work things, to make things work together. Na-experience niyo na po ba yun na parang gustong-gusto niyo lahat, panda rin sa kamay niyo? Gusto nyo kontrolin yung mga bagay, yung mangyayari gusto nyo kontrolin, gusto nyo malaman, nakadepende sa inyo yung resulta ng isang event, ng isang pangyayari, o ng mismong araw mo. So, siguro kung isa ka rin sa ganong tao na feeling mo, gusto mo kinokontrol yung mangyayari sa araw mo, possible na may relate tayo, di ba, kay Jacob, patungkol sa bagay na to. So, si Jacob nga daw ay always trying to work things, di ba? Parang work together on his own. Tinatry niya i-figure out yung mga bagay sa sarili niyang pamamaraan, di ba? So, kayo na niya naman na yun, di ba? Kay Rebecca sa mother niya. So, next, our modern day equivalency of Jacob by his natural nature would have been con artist. Or sa time natin ngayon, mga scammer, 'di ba? Mga mandadaya, 'di ba? Parang aalokin ka. 'Di ba? Sino dito yung naloko na sa Shopee, 'di ba? Naloko na sa online, 'di ba? May kwento si Kyla. Si Tito daw. ano yung kwento ni Kyla? Binili si Tito na drone daw. Ano nangyari? Ang dumating, cellphone stand, mga sabi niya, sa mga ganun, di ba? Parang, yun sa modern day, di ba, na social media pa lang, talamak na yung scam, di ba? Yung, kumbaga, parang for their own benefit, magbebenta sila ng kala mo mamahalin, di ba? Fake na ganito, fake na ganyan, tapos papalabasin nila ang totoo para makakuha sila na mas greater na pera, di ba? Kumbaga, kumpara sa nirelease nilang pera. So, parang ganun din yung ginawa ni Jacob during his time. Napaka-scamming, di ba? Parang ang sama, ang selfish, kumbaga. So, next, but God was working on Jacob to make him what He wanted him to be. Yung sabi nga, dito natin makikita na despite na si Jacob, from the very beginning, napaka-broken niyang tao, di ba? And sabi nga, di ba, pag may mga tao may problema sila, parang ang attitude nila, di ba? Sila tong mga taong sobrang broken, di ba? Kaya parang natutunan ko nga rin, di ba, na parang hindi ka dapat manlaban sa mga taong umaaway sa'yo kasi malaki yung possibility na broken din sila, di ba? Kaya kanila inaaway kasi maayos ka, buo ka, nakikita nilang okay ka, kaya nila gusto i-destroy yung pagkabuo mo, di ba? So, but then, sinasabi nga dito, kahit na ganun pa si Jacob, kahit ang sama niya, nakikita natin, di ba, na si Lord nag-work pa rin sa kanya. And ilan dito yung nakaka-relate na feeling mo ang broken mo, di ba, napakasama mo, ang makasalanan mo, pero at the end, nakikita mo na si Lord nag-work pa rin sa'yo, di ba, na binabago ka pa rin from day to day. So next, God is working on each of us, di ba, tulad ni Jacob, tayo din ay nag-work din si Lord sa bawat isa dito and will not be finished with us until our complete and total dependency is not on self but on Him, di ba? Until dumating tayo sa certain point ng buhay natin na si Lord na lang talaga yung dinedependehan natin, saka natin marirealize na ayun, hindi pala talaga kaya sa sarili lang. So next, many of us, di ba, dating din yung time na masabi natin to, hindi ako yung tulad ng dati, I ain't what I used to be, di ba? I ain't what I used to be, and I ain't what I ought to be, but I thank God for what I'm going to be, 'di ba? Hindi man ako yung hindi man ako yung tulad ng dati, hindi ko pa rin naman nararating yung gusto kong maging, pero alam ko, 'di ba? Papunta na ako doon, 'di ba? Parang magiging ganoon din ako. Magpapasalamat ako sa Panginoon dahil makakapunta rin ako sa kalooban niya, sa will niya sa akin. So next, we are going to be something in the Lord Jesus Christ. Katulad na sinabi sa Philippians, di ba? I am certain that He who began a good work in us will complete it, di ba? So, si Lord, kung kay Lord ka, i-expect mo, di ba, na magiging something ka talaga sa Kanya. Di ba? Na may pupuntahan ka, gagawin ka niyang
yung nais niya. So God wants to help you grow spiritually and to deliver you from self-sufficiency just as He did with Jacob. Gusto niya mag-grow ka din, pero yung growth na yan, hindi mo yan makukuha agad, di ba? So, wag mong parang i-expect na parang kailangan maging perfect ka agad na sa pagsunod kay Lord, when it comes sa obedience, di ba, huwag mo expect na makukuha mo yun agad. Kasi sometimes, i-allow ni Lord na makuha mo muna yung gusto mo, magawa mo muna yung gusto mo, sa Kanya paparealize sa'yo na empty lahat yan, hanggat wala yung will niya sa buhay mo. So tulad niyan, di ba, na yung growth, di ba, hindi naman agad-agad, hindi mo naman agad ma-realize na ay mali pala to, di ba, ay tama pala to. Kahit nagbasa ka pa ng marami, di ba, kahit marami ka pang inaral para matama yung buhay mo, para maging advanced na knowledge, di ba, at the end, nagkakaroon ka pa rin ng flaws. Ayun yung tinatawag na growth, di ba? So, spiritual growth ang tawag dun. So, next, a reminder of Jacob's backstory. Ba't nga ba si Jacob ang kinuha nating story na patungkol sa conniver or con artist or scammer, di ba? Bakit ko nasabi yun, di ba? So, sa mga hindi pa familiar sa story na to, sa ginawa ni Jacob sa Bible, sa nabasa natin dun, ito yung backstory. Ito yung short story patungkol sa buhay ni Jacob. So, next, pabasa. Sorry ako pala. Jacob couldn't trust God for what God had promised, so he deceived his father to gain the birthright that God already wanted to give him. Diba? So, may pangyayari sa Bible na, dito? Ang sabi ko, may pangyayari sa Bible nga na sinabi ni Lord, diba, from the very beginning, na mas i-bless yung bunso kaysa sa panganay. Or sa term, unang yung bunso, basta yung mas younger, yung term, diba? Mas i-bless ni Lord yung younger kaysa yung older dyan. Pero despite na may ganun na si Lord na prophecy kay Jacob, diba, na mas alam niya i-bless siya, pumayag pa rin siya sa agreement niya sa nanay niya, di ba, na kuhain yung blessing na narapat naman sa kanya. Kumbaga, si Lord gagawa siya ng paraan para mapunta pa rin sa kanya yung blessing. Pero ang nangyari, siya yung gumawa pa rin ng paraan, di ba? Parang tinutulungan niya si Lord magawa yung gusto, parang yung gusto ng Panginoon. Kumbaga, ganun yung term. So, next, yung birthright kasi, diba, dyan yung blessing. So next, Jacob tricked his brother into giving him the birthright when it was actually already his. Diba, parang inalok niya pa sa isang soup lang, diba, na para, pag binigay ko to sa'yo, diba, ibigay mo sa akin birthright mo, diba, so scam na scam, diba. Napakaliit na bagay, tapos papalitan mo ng greater. So parang ayun yung term, Esau traded what he thought was the birthright for it. So, Jacob had to flee, diba, dahil nga nakuha ni Jacob yung birthright or yung blessing na pagiging firstborn, Jacob had to flee. Kailangan niya tumakas because Esau wanted to kill him and he kept running for 20 years. So 20 years siya nagtago. Tumakbo ng TNT. Tago ng tago kay Esau, diba? Dahil nga sa ginawa niyang kasalanan sa kapatid niya. Na hindi naman dapat mangyayari kung hinayaan niya lang na yung will ni Lord yung masunod, diba? Na ibigay, hindi natin alam magiging istorya ng Bible kung hindi niya inunahan, diba? Si Lord. Kung hindi inunahan ni Jacob si Lord sa will niya, kung paano to. But then dahil sa pagkakasala na yon, diba? For 20 years, tago siya ng tago sa kapatid niya. Dahil alam niya, pag nakita siya ng kapatid niya, papatayin siya agad. Diba? So next, God had spoken to Jacob and many wonderful things, diba? For 20 years, diba? Nakipag-usap si Lord sa kanya, ang daming pinakita sa kanya, ang daming vision, revelation ng mga anghel, nagpakita si Lord ng mga anghel, ganyan. Tapos ang daming pang communication na nangyari between him and the Lord. Pero na-feel niya na despite na nakakausap niya yung Panginoon, may something sa kanya na hindi pa rin siya tama, di ba? He's not right until he was right with Esau, the brother he had cheated, di ba? So feeling niya hindi siya tama, di ba? Hangga't hindi siya nagiging okay sa kapatid niya. So next, Jacob hears that Esau is coming to meet him until dumating yung time na 20 years na nag-flee si Jacob kay Laban dun sa, uncle ba? Uncle niya. So, nag-flee siya, diba, dun. Tapos, it was that time na nung tumatakas na siya kay Laban, sasalubungin naman siya ni Esau. So, ayun nangyari. Nalaman niya pa na, ito na nga, dating na yung time na makailangan niyang harapin yung tinatakbuhan niya for 20 years, diba?
So, sabi dito, Jacob hears that Esau is coming to meet him, and this is the situation God is going to use to cause Jacob to grow and to cease depending upon himself. So ito na yung pagkakataon na magkakaroon na siya ng personal encounter with the Lord talaga para matama na niya yung buhay niya. So we may say, what does that have to do with us? Diba? Hindi naman tayo nagkaroon pa siguro ng personal encounter sa Panginoon na kagaya ng kay Jacob, di ba? Na talagang kinonfront, harapan, di ba? Na, hindi naman siguro dumating yung time na nakipag-wrestling tayo sa Diyos, di ba? Or talagang nakipaglaban tayo sa Diyos, di ba? So, but then, it has so much to do with us, di ba? Na despite the feeling natin, hindi natin alam yung connection nito sa atin, but then makikita natin dito dahan-dahan kung gaano pa ba tayo, di ba? Caught unaware sa sarili natin na parang self-sufficient pa rin pala ako up until now, di ba? Akala ko si Lord yung dinedependihan ko, akala ko si Lord yung pinagkakatiwalaan ko, but then ito yung realization na ay hindi pa pala. So as we listen, di ba, sa word ng Panginoon, i-reveal niya sa atin yung dapat nating itama sa buhay natin at yung nangyari before, di ba, years ago, di ba? I mean, 2,000 years or more than, di ba? 1,000 years ago na nangyari ay may kinalaman pa rin sa time natin ngayon. Or what happened in the past, diba, ay nangyari pa rin sa time natin ngayon. So, may purpose si Lord. Bakit niya ito ini-reveal sa atin, diba? At ang reason ay para ma-discover din natin yung buhay natin, maisip natin kung paano ba talaga tayo namumuhay at paano natin maitatama yung lifestyle natin. So, sa tatlong bagay ito yung tatlong topic natin for now na makuha natin sa lesson mula kay Jacob. First is, God will protect us. Babasa nga po. Kaya ba? Yan. So, ayan po yung tatlong topic natin for now na makukuha natin sa ginawang aksyon ni Jacob. So, first is God will protect you. Diba? God will protect you, but He will not pamper you. Ano ulit? Pabasa po. So, bakit tandaan yung one? God will protect you. May quiz. God will protect you, but He will not pamper you. Diba? Tandaan natin yun na si Lord, kaya niya tayong protektahan, diba? But then, hindi niya tayo ipapamper. Bawal ba yata sabihin ta? Nung nadapa si Yesha kasi, nung Friday ba yun, nadapa si Yesha, tapos ang laki ng sugat niya sa ano. Tapos kasi napansin ko rin, ang bilis niya tumakbo, gano'n. Tapos sabi ko kay gusto ko nakapigilan kasi nga, sabi niya, pero pag sa gano'n, parang somehow, at least nadapa siya para matuto siya na wag na magtatakbo ng mabilis, ganun. Parang may mga ganun na minsan pwede naman tayo protektahan ni Lord, di ba? Pero until hindi tayo magbago, di ba, ng ways natin, saka tayo hindi matututo. So minsan may mga times na inaalaw nga si Lord, na parang may pinag-uusapan nga kami ni nung mga nakaraan. Siyempre, di ba, pag newlywed, parang gusto mo ma-accomplish agad lahat, di ba? Parang mabili mo lahat ng kailangan sa bahay. Parang, so may times na parang kinakausap ko siya tungkol sa work na parang wag mo masyadong yan, kumbaga wag mong masyadong paglaanan na oras yung work kasi lahat ng bagay dito sa mundo magpapass away lang, 'di ba? Lilipas lang din. Pero mag-focus tayo dun sa word of God, 'di ba, kay Lord, kasi ayun yung di magpapass away. Parang yung term is parang minsan sabi ko nga sa kanya, malay mo, i-allow lang ni Lord na ibigay lahat ng kailangan natin, di ba? Para matuto tayo, tapos ma-realize natin na pag nakuha pala natin lahat ng gusto natin, hindi pa rin pala yun yung makakapag-satisfy sa atin, di ba? At the end, gusto pa rin natin maglingkod, gusto pa rin natin mahalin si Lord, gusto pa rin natin i-worship siya. At the end, babalik pa rin tayo sa Kanya. So, may mga ganun na parang baka na-over tayo sa isang bagay, di ba? Tapos hindi na pala will ni Lord na mag-focus tayo sa ganun. So, ayun yung sample ko lang. Pero ito na nga, balik tayo kay Jacob. Beginning in 32, verse 1 to 2, ito nakita niya, sabi, Jacob went on his way and the angels of God met him. Nakita siya ng maraming angels, di ba? At nakita doon niya sabi, and when Jacob saw them, he said, this is God's host. Ito yung mga anghel ng Diyos. That is God's army. And he called that
he called the name of that place Mahanaim, which means two hosts. Or nakita siya ng maraming anghel. At sinabi niya doon, ay, ang dami palang nagbabantay sa akin na anghel. Ang dami palang nagpaprotekta sa akin na anghel. So next, as Jacob is fleeing, he suddenly sees angels and realizes that he has had an angel escort all these years as he's been out in the wilderness and various places. So nakita niya na all throughout, kaya pala siya nakaka-survive despite na gusto siyang patayin ng kapatid niya, diba? Despite na ang dami niya nagawa ng kasalanan. Pero nakita niya, all this time, diba? Pinaprotektahan pala ako ng Panginoon through His angels, diba? So, next, the angels of God had been encamping around him to protect him, even though, diba? Even though he's not totally right with God. Di ba naisip niyo ba yun minsan na siguro dahil may nagawa akong kasalanan, baka hindi ako safe ngayon lumabas. Hindi na ako lalabas, di ba? Dito na ako sa bahay kasi baka may mangyari sa akin sa labas pag umalis ako kasi alam ko may nagawa akong kasalanan sa Panginoon. So naisip niyo ba yun? Kasi minsan din nung parang naisip ko rin yun dati pag may nagagawa akong mali. Sabi ko, kailangan mag-pray ako maigi. Kailangan humingi muna ako ng tawad kay Lord bago lumabas. Kasi makasalanan ako, baka anong mangyari, ganun. So may mga ganang thinking tayo. Pero itong si Jacob, di ba, sa ating mga makasalanan, 'di ba? Ang sarap pang hawakan ito. Na parang kahit pala may time na ang pasaway natin, pinoprotektahan pa rin pala tayo ng Panginoon, 'di ba? So next, Jacob was immature out of fellowship with God, and yet God was protecting him, 'di ba? Nakakatawa, 'di ba? Hindi man nakakatawa, pero parang grabe si Lord pala mag-protect at magmahal, 'di ba? Sa atin na kahit na ano pang mga ginagawa natin sa buhay natin, at the end pinoprotektahan pa rin niya tayo until, 'di ba? Magawa niya, ma-accomplish niya yung will niya sa atin, 'di ba? So next, we should also thank God, diba, sa mga angels na nag-encamp around us, diba, and protect us when we don't deserve it. So, kasi, ako, honestly, itong picture ito na-appreciate ko, nakakatulog na ako ng maayos. Kasi nung newlywed, bagong kasal nga, parang umiiyak pa ako. Dalawang beses ako umiyak yata kay kasi nag-a-adjust ako. Sabi ko, 4 a.m. gising pa ako. Tapos ginigising ko siya. Sabi ko, huwag ka matulog hanggat gising pa ako. Kasi hindi ako sanay na, di ba nga, maglaya ka. Tapos daming tao sa bahay, lagi may mga members. Kumaga laging daming tao. Dati naiirita ako. Daming tao dito. Ngayon, naghahanap akong tao. Sabi ko kay ate, sabi ko kay Kyla, samahan muna ako. At itanang pairam muna ng anak habang wala pa. Parang yun sabi ko, parang yun nangihiram nga ako ng mga alaga kung pwede samahan ako. Kasi pag on-site si A, mag-isa lang ako. So, yun nga, sabi ko, ba't ganito? Ba't hindi ako sanay? Ganun, daming Tapos may onting kasi kapitbahay namin yung walls, iisa lang. So, anong galaw nila, rinig namin. So, madaling araw, may nahuhulog na baso, kala namin sa amin. Or may nagbubukas ng pinto sa kapitbahay pala. Parang medyo, OA ako. Sabi ko, ba to? Ba't ganun? Dati hindi ko ma-appreciate yung angels. Until, sabi ko, okay lang, nag-faith confession si Ate Ruth. Sabi ko, okay na yan, enough na yan. Ngayon, gabi-gabi na rin ako nag-faith confession. So, grabe nakaka-mature, parang out of comfort zone. Pero bahay mo yun, pero out of comfort zone ka. Tapos sabi ko, Lord, yun, tapos until nakita ko yung image na to, dahil nakasurround pala yung angels ni Lord sa bahay na to. Hindi ako dapat mangamba. Hindi ako takot sa So, parang sa lang. Basta nainibago ako. But then, ayun nga, na-appreciate ko tong image. And isa rin ako sa nagpapasalamat kay Lord sa mga angels na nag-encamp around us to protect us. Na pag sa panibagong umaga, na safe pala yung lahat, walang nangyari, ganyan. Parang sobrang thankful ako sa Panginoon. So next, the Bible teaches that angels are ministering spirits, 'di ba? Yung mga anghel, ito yung nagmi-minister din sa atin, 'di ba? And we all have angels next watching over us. So we should always thank God for that. And even though God was protecting Jacob, God did not pamper him. God let him go through great need and want and difficulty. So despite nga na pinoprotektahan siya ng Panginoon, hindi pa rin siya, kumbaga parang pinamper ng Panginoon na, sige, natatakot ka ba dyan? Sige, alisin kita dyan. Di ba, hindi na-experience niyo yun, di ba, siguro? Tayo, na-experience natin na may mga times na, Lord, tulungan mo kami, di ba? Pero may times na hinahayaan pa rin tayo, Lord, dumaan, di ba? Pero nakita natin, nakadaan tayo, di ba? Nakalipas tayo, napagtagumpayan natin yun. Pero masabi natin at the end, Lord to God, di ba? Natapos na yun, patapos na yung problemang yun, di ba? So parang masabi natin dito na minsan hindi tayo ipapamper ni Lord na, sige, napapagod ka na ba dyan, anak? Sige, i-heal na kita.
tapos na yan, di ba? Minsan parang dumadaan pa tayo sa pain, di ba? But then, i-allow ni Lord yan kasi gusto niya matuto tayo, di ba? Sa buhay. So, God let him go through great need and want and difficulty until masabi niya, di ba, yung si Lord lang talaga yung kailangan niya. So, until hindi pa siya dumating sa ganung point na sarili pa rin yung iniisip niya, sariling desisyon, sariling lahat pang sarili. Until nandun pa rin siya sa stage na yun, hindi siya hayaan ni Lord. Paprotektahan lang siya ni Lord at hindi siya hayaan makalagpas sa problema. So next, Esau is coming with blood in his in his eye and an army of 400 strong men. Sipin mo pasugod, di ba? Tapos may kasamang 400 strong men, di ba? Parang ba yun? Tas, pamilya pa lang yung meron siya, di ba? Wala pa siyang mga wala pa siyang mga great and mighty men, di ba? So next, God could have kept Esau from coming against Jacob. Instead, he engineered it. Inalaw ni Lord. God was bringing trouble to this man. Di ba? Parang nakakabigla. Nagdala si Lord ng trouble sa taong to, di ba? But then nakita natin dito, di ba? Parang may reason bakit gusto ni Lord na ma-confront niya na yung kapatid niyang si Jacob. And parang sabi nga dito, parang kung hindi siya nagkaroon ng wrestling match sa Panginoon, di ba, sa angel of God, possible talaga na napatay siya ni Esau during this time. Sa pagme-meet na to. Talagang galit pa rin talaga yung situation. Galit pa rin talaga si Esau sa pangyayaring to. So, he engineered it, di ba? Nagdadala siya ng trouble kay Jacob. So next, may isa ba siyang trouble, di ba? May trouble din siya sa father-in-law niya, kay Laban. Bigla siyang tumakas, di ba? Naglayas siya. Hindi niya pinaalam na aalis na siya. Sinama niya lahat, di ba? Ng anak niya, pati yung dalawang anak ni Laban, di ba, sinama niya. Kumbaga parang feeling nito ni Laban, parang grabe to si Jacob, di ba? So, tawag dito, sinugod niya rin si Jacob. So, sipin mo, sinugod ni Laban si Jacob. So, may dalawang pasugod sa kanya, si Esau saka si Laban, di ba? So, nung time na yon, naisip nga ni Laban, ano bang gagawin niya dito kay Jacob pag nakita niya? Di ba? Pwede niya kasing patayin din to, di ba? Parang, sipin mo, dalawang kampo, gusto mong patayin na siya. So, next, God came to Laban in a dream and told him, di ba? Don't hurt him and don't help him. Just let him go. Possible na ang situation na to, parang si Laban, possible na isalba siya possible na isalba niya si Jacob. Kasi kung magpapatuloy pa siya sa daan, makakasalubong niya si Esau, mamamatay din siya. Pero kung sasama siya kay kay Laban, masasalba siya kung babalik siya doon sa kampo ni Laban. So, dahil nga hindi siya sumama, di ba, parang hinayaan pa rin ni Lord na, sige, lumapit ka pa sa trouble mo, di ba, parang, ito na nga, parang medyo pipigilan na nga kita pero lalapit ka pa. So, parang, sabi nga ni Lord, di ba, huwag mo siyang saktan, di ba, hayaan mo lang siya kung anong gusto niyang gawin, di ba. Parang grabe yung term ni Lord, hayaan mo siya, di ba, sige, ayun trip niya, di ba, gawin niya. Parang ganon. So, na-picture out niyo na po ba yung situation? So, ganon ka-troublesome yung nangyayari sa kanya. So, next, God will let you have, same thing din sa atin, di ba? Asan na? Hahang na. Ayan. So, God will let you have your way until you come to the end of yourself, di ba? Parang si Lord din, sabi nga sa, sa rope, di ba? Pag nasa dulong-dulo ka na, di ba? Pag pabitaw ka na, di ba? Saka lang doon mo ma-feel na, ikakatch ka pala ni Lord. Di ba? Si Lord pala yung nasa dulo ng rope na to. So, same thing din sa atin, di ba? Parang may mga times na hahayaan tayo ni Lord, nang hahayaan na gawin natin yung gusto natin, di ba? Paglaanan yung ibang bagay, paglaanan yung maraming bagay na wala namang kabuluhan until ma-realize natin na, kahit pala ma-achieve ko to. Di ba? Sa mga alaga ko kasi, so, ilang beses ko na pagsabihin. Kasi umiiyak sila pagka, naka-line of 8 sila. Pero sipin mo, gusto panay 9 yung gusto, ganun. So, parang iniiyak na nila yon. Parang, o kaya, basta parang deserve nilang flat 1. Tapos parang bilang iiyakan talaga nila yon, ganun. Kasi madalas ko lang sabihin, sabi ko, hindi mo naman yun madadala sa langit. Though ang ganda, di ba, na testimony, pero parang ma-realize mo, pagtanda mo, hindi pala yung magmamatter, di ba? Hindi pala, ang mahalaga pala yung sahod. Hindi, joke lang. Parang, ano ba yan, wala namang yung sahod, ang nagpapakanda, hirap ka dyan, di ba? Ang paghirapan mo yung may sahod. Parang ma-realize mo, parang, wala lang pala tala. Parang kahit ano palang gawin mo sa buhay mo. Kahit pala ma-reach mo yung pinakamataas na level sa company nyo, di ba? Wala pa rin palang halaga, di ba? Babalik ka pa rin talaga sa will ni Lord sa buhay mo. So next, here is a man out of fellowship with God, a man in danger, and God is protecting him with angels. But God is not removing him from difficulty. So ito nga sabi dito, di ba?
in danger na siya, tapos, pero at least, kahit in danger siya, pinaprotektahan pa rin siya ni Lord. Nasusustain pa rin yung buhay niya. But then, kahit na gano'n, parang ang komplikado ng buhay niya, pero hindi pa rin siya inaalis ni Lord sa problema or sa difficulty. Same thing, di ba? Na-experience na ba natin yan? Tayo yung tumalon sa, putek, di ba? Pero si Lord pa rin tumutulong sa atin. So, next, when Jacob learns that Esau is coming with 400 men, his mind begins to work. So, kagaya dati, di ba? Nag-work yung isip niya nung nandaya siya sa kapatid niya, di ba? Ngayon, he begins to scheme ulit. Nag-iisip ulit siya ng another pandaraya, di ba? Another way para makaligtas sa problemang to. So, instead nga, di ba, na lumapit siya sa Panginoon, nag-isip na naman siya. Yung utak na naman niya, yung pinagana niya, di ba? So, you can see his self-sufficiency as he tries to use his skills to help the situation. Nakita natin dito, lagi niyang pinapractice tong self-sufficiency niya, na kaya kung walang Diyos, di ba? Kaya kung kung galit sa akin ang Diyos dahil sa ginawa ko sa kapatid ko, 'di ba? Sige, gagawin ko yung parang makakaya ko. So tingin niya sa Diyos parang ganoon, na hindi siya kaya tulungan ng Diyos dahil makasalanan siya, 'di ba? So ilang times na na-experience natin 'yun na parang ayaw natin mag-pray, ayaw natin lumapit sa Panginoon dahil hiyang-hiya tayo sa nagawa natin. But then at the end, ma-realize natin, sana pala nag-pray na lang ako. Hindi na ako dumaan sa matinding trouble na to. So next, ito yung mga ginawa, 4 yung ginawa ni Jacob, 'di ba? Una sa pagmi-meet nila ng kapatid niya si Esau, sabi he tries first flattery. Nag-flatter siya. Makita niya, hindi natin babasahin yung verse kasi hindi rin naman natin kita sa malayo, 'di ba? So ang sasabihin ko na nito, he tries to flatter, 'di ba? Sinabi niya, tinawag niya yung kapatid niya na my Lord, 'di ba? Jacob seems to be flattering Esau, calling him my Lord and angling for grace and mercy. Kumbaga nag-ask ng grace and mercy din, 'di ba? Kumbaga pag 'di ba? Parang uy, ang ganda mo, parang tawag yung term, diba? Parang paano ba yung magandang approach, 'di ba? Parang, sir, di ba, parang ang sarap pakinggan. Ma'am, di ba, parang ganun. Or something na parang, alam mo namang, hindi naman to pero parang ino-honor mo para makuha lang yung loob niya. Di ba, parang ganun. Parang pinatter niya sa word na Lord. Di ba, kumbaga dinaya niya to, tapos kinuha niya yung birthright, tapos gusto sa tawagin niyang my Lord. Di ba, parang hindi naman makatotohanan. Sobrang flattery talaga. So, ang ibig sabihin niya dyan, nag-ask siya ng grace and mercy. Next, he tries strategy. Pangalawa, nag-try siya ng strategy. Inisip niya na kung sakali na maghaharap-harap nga, i-divide niya yung pamilya niya. Sabi, he's trying to cut his losses, dividing things up. Thinking, di ba, kung makuha ni Esau itong grupong to, makakatakbo yung isang grupo. So, di ba yung pamilya niya, hinati-hati niya. Para pag makatakbo to, at least may mabubuhay na pamilya ko, ganun sinasabi niya. So hinati-hati niya, 'di ba? Para pag nagharap-harap, tapos siya tatakbo na lang siya, 'di ba? Kung sakali. He's working hard to arrange things, 'di ba? Ay never-work out niya, nag-iisip talaga. Next, he tries prayer. So next dahil nga iniisip niya baka dito mag-work, hindi pa to mag-work, magpo-pray naman ako. So nag-pray siya, 'di ba? Kinote niya yung promises ni Lord sa kanya nung nakakausap niya nga yung Panginoon na, Lord, sabi mo, di ba, ito yung will mo sa akin, ito yung gagawin mo sa buhay ko, ganito, ganyan, di ba? So, naman, sabi nga, Jacob was quoting God's promises back to him, reminding God, di ba? Ayun, nag-pray nga siya. But then sinabi to, it wasn't wrong for Jacob to pray, di ba? Hindi naman mali mag-pray. Hindi man talaga mali manalangin, di ba? O tumawag sa Panginoon. Pero, he should have prayed, di ba? Una pa lang, di ba? From the very beginning, ito dapat yung una niyang parang priority, una niyang ginawa, nag-pray dapat siya, hindi yung naisip muna siya ng dalawa bago niya naisip tong pangatlo na manalangin. But, he should have prayed, but prayer was not his first thought, di ba? Prayer was his last resort. Kumbaga parang ilan sa atin dito yung totoo, di ba? Parang pag nasa tayo, crucial na oras, di ba? Unang natin nag-iisip, unang nagpa-function, isip natin, di ba, bago yung mag-pray sa Panginoon. So, ayun, nag-try siya ng prayer. Then he goes back to public relations. Ay, yung tinatawag na public relations ay, ito yung giving gifts. Nagbigay siya ng regalo. Nagpadala siya ng mga gifts kay, sabi nga, the more daw lumalapit tong si Esau, the more may mga servant siya na sasalubong, tapos magbibigay ng mga regalo kay Esau. But then, sinabi dito, he starts sending gifts kasi iniisip niya yung gifts is connection or something na parang, di ba, parang kung may gusto kong i-place na tao, di ba, magbigay ka ng regalo, di ba? Yung gusto mo maging at peace sa isang tao, magbigay ka ng, parang something na ikatutuwa niya. He starts sending gifts a few
at time trying to appease his brother. Pakalmahin siya. It is as if the Lord's it is as if he's saying, Lord, I trust you. Lord, nagtitiwala ako sa iyo, but I don't trust you completely. 'Di ba? Nagtitiwala ako sa iyo pero hindi sobra-sobra, 'di ba? You help me out. Sige, tulungan mo ako dito, pero may plano rin ako. Kumbaga, may ganun tayo, di ba? Siguro may ma-realize din kayo na mga ganun. Na, sige Lord, may plano ka, may plano rin ako. Mag-work tayo together. Tingnan natin kung ano yung mag-win. Kung ano yung mas mas mag-win sa situation na to, di ba? Yung will mo ba o yung will ko? So, nakita natin dito next, appeasement, strategy, flattery, Jacob's mind is spinning with all of his scheming, di ba? Yung ginagawa ni Jacob, kumbaga yung pamumuhay ni Jacob, umiikot lang sa pandaraya. Diba? Pandaraya at pandaraya ng paulit-ulit. Ayun lang yung ginawa ni Jacob sa buhay niya. So next, God lets him stew in his own juices, striving and strategizing. Kumbaga, hinayaan ni Lord na, sige, gawin mo. Nangyari nga, lahat ng plano niya, na-accomplish ni Jacob. But then, alam niya, may something sa kanya na hindi pa rin yon enough, di ba? So, at that moment, di ba, pinaunan niya nga yung pamilya niya, dinivide niya yung kampo ng pamilya niya, yung mga servant niya, pinauna niya para mag-abot ng gifts. Tapos, para siya yung pinaka nasa huli, na imi-meet. Tapos, pag na-meet na siya, tapos galit si Esau, tatakbo na lang siya. At least, iwahiwalay sila, magkikita na lang sila sa isang lugar, kung sakali may makasurvive sa kanila. Parang ganun yung plano niya. But then, at that moment, na pinauna niya na lahat, di ba, ng kasama niya, naiwan siyang mag-isa. Next, naiwan siyang mag-isa. The angels are there to protect. The angels are there to protect him but not to rescue him from the situation. May mga angels na nakapaligid sa kanya but then hindi siya tinulungan ng mga anghel na yun, di ba? Hinahayaan pa rin siyang gawin yung gusto niya, di ba? But God will do the same for you, protect you but not wait, ano ba? Let's mag-dry ng lips ko. So God will do the same for us, di ba? Protect us, but not pamper us, di ba? So next, okay, so sa another topic pala yun. Next, God will hurt you. Babasa po. So God will hurt you, but He will not pamper you. So, para lang medyo, mabuhayan tayo. May gusto kong i-share na song. Hindi ko alam, kakamakuha na ito. So, hindi ko alam, mababasa niyo ba? Parang ito, favorite ko tong song dati. Oo. Favorite ko tong song kasi, dito ko lang ito magagamit yung kantang to, kaya gusto ko i-share. Kasi tungkol kay Jacob ng topic. So, ito na lang sa mga nanay, na lang, kaya ba? Or, dito na lang, A sa kabi. So, dito na lang yung A, yung mga sa A, yung Raslyn Jacob lang sasabihin niya. Tapos, sa B, yung the day is breaking. Okay? Okay, ganito yung tona po. Kanta muna ako. So, ang hirap na kapela. So, sabi dito, Raslyn, Raslyn Jacob, tas, the day is breaking. Raslyn Jacob, I will not let it go. Raslyn Jacob, the day is breaking. Raslyn Jacob, I will not let it go. Oh, let me go. Let me go dito. Ang short lang yung mga mother lang kasi, saka father kasi, di ba? Respeto. So, sa mga kabataan yung medyo mahirap. Sige. Sa adult din. So, okay. Yung second, oh, let me go, oh, Jacob. The day is breaking. Let me go, Jacob. I will not let it go. Ayun lang po yung tono. Kaya? Sige na. 1, 2, 3. Raslyn Jacob. The day is breaking. Raslyn Jacob. I will not let it go. Raslyn Jacob. The day is breaking. Raslyn Jacob, I will not let me go. Jacob, magkasunod po agad. Oh, let me go, oh, Jacob. Ganun, gets niya po. Sige, darangin natin, dali. 1, 2, 3. Oh, let me go, 1, 2, 3. Oh, let me go, oh, Jacob. The day, let me go. Let me go, Jacob. Ginulo yung tao.
Kaya natin yan. Ginagawa namin kagabi. Okay. Russell Jacob. Bali, 2 beses dito. Okay po. Sige. Okay. 1 beses lang sa baba. Okay. So, yan, di ba? Ang galing po. So, kasi gusto ko mag-impact sa inyo to yung Roslyn Jacob. The day is breaking. Roslyn Jacob, I will not let it go. Kasi, ito yung nangyari sa, kumbaga mag-impact sa atin yung verse na to, di ba? Mag-impact po sa atin yung verse na to, na kung saan nakipag-wrestle si Jacob sa Panginoon. So, okay, Jacob has done all of this preparation by his own scheming, and he is finally alone. Ito yung sinabi ko kanina, finally, mag-isa na nga siya dahil pinauna na niya lahat. So, dahil tapos na yung preparation niya, ito na-encounter niya next ang Panginoon. This left Jacob all alone in the camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. So, ayun na nga, nakipag-wrestling siya hanggang sa mag-morning, di ba? Next, God engineered that Jacob was left alone. Hinayaan ni Lord na mangyari to. Hinayaan ni Lord na mangyari lahat ng gusto niya, di ba? Hanggang sa mag-isa na lang siya. So, the flesh doesn't want to be left alone. Na-experience nyo na ba yun? Di ba? Ayaw niyong mag-isa. Ako na-experience ko po. Ayaw ko mag-isa. Nung akala ko dati independent? Independent ako. Until kasi di ba sa bahay, kaya ko mag-isa sa kwarto, inilak ko pa yan, di ba? Ayun pala, ang tapang ko lang kasi may mga tao sa labas ng kwarto. Tapos may mga tao di sa church, ganyan. Until napunta po ako dun sa Bima pa. Tapos parang street na matatanda yata. Ang tahimik pag 7 na, wala, parang probinsya na. Wala na, parang mga kotse na lang dumadaan. So, ayun na lang yung maingay. But then, yung kapitbahay namin, talagang parang walang nakatira, walang lumalabas, walang ingay, ganun. Sabi ko, parang feeling ko mag-isa ako dun. So, ayun nga, parang, lahat tayo, di ba, nakakaranas na parang ayaw natin mag-isa. Di ba, lagi natin may gusto natin may nakikita tayong tao, gusto natin may nakakasama tayo, di ba? Kaya nga, di ba, punong-puno yung mga partihan, di ba? Punong-puno yung mga lugar ng, parang something na, kumbaga itong Manila, di ba, maraming tao dahil dito nga, parang hindi ka mauubusan ng makikita na tao sa paligid. So next, we have a generation of people who cannot stand solitude, di ba? To be alone with God. Nasa generation na daw tayo na hindi kaya ng bawat isa maiwan or matulog mag-isa, di ba? O mapag-isa, di ba? Takot na takot, mapag-isa. Patingin kay Kyla, no? So, ayun nga, parang nasa stage na nga tayo na ganun, na hindi kaya matulog o maiwang mag-isa sa bahay, di ba? Next, that's the reason why people, when they walk into a home, di ba? Yung mga tao, di ba, mahilig magtingin-tingin ng cellphone, mahilig sa entertainment, di ba? Mahilig manood ng TV, di ba? Dahil punong-puno tayo ng loneliness sa puso natin na ayaw natin i-entertain or ayaw natin pansinin yung tunay natin na nararamdaman. So next, we always need noise, di ba? Gusto natin ng noise, distraction around us because we cannot look God in the face. Hindi natin kaya tignan yung Panginoon o kausapin siya para i-deal yung mga bagay sa buhay natin. And we cannot look ourselves in the face, di ba? Hindi natin kaya tignan yung reality ng buhay natin kung paano tayo mamuhay. So, ayun yung problema madalas. Sabi nga, di ba, pag parang ang init na ng ulo mo, di ba, kulang ka na sa devotion, kulang ka na sa time alone with God, kaya nangyayari yan. So next, all of us need solitude, di ba, to be left alone, to reflect, to really think, di ba. May mga times na i-allow ni Lord talaga na papunta tayo sa sitwasyon na kailangan natin matutunan mag-isa para mag-reflect, di ba? Mapaisip kung ano na bang ginagawa ko sa buhay ko, di ba? Okay pa ba ako kay Lord, di ba? Na maayos pa ba ako, di ba? Kumbaga para ma-realize mo kung si Lord pa ba yung nasusunod sa buhay mo o ikaw pa rin. So next, sabi nga, a pastor had an idea. May pastor nagsabi na kung si David daw sa Bible, kung meron daw siyang smartphone during his time, baka wala daw tayong Psalms 23.
Naisip niyo ba yon? Di ba? Na parang ano kaya yung mga na-accomplish ko kung sakaling hindi ako nagbabad ng oras sa mga sa distraction sa time natin ngayon, di ba? So may mga times, di ba, ilang beses nangyari na ang dami mong na-accomplish, ang daming revelation ni Lord nung inalis mo yung mata mo sa social media, di ba? So marami, di ba? Maraming benefit ang nagagawa nito. So ayun nga, kung even sa mga tao noon, naging righteous in His sight, baka pumalpak din sila kung inalaw nila na may distraction sa buhay nila. Yung mga gantong bagay. So, kagaya ng time natin yan. Next, we need to be alone so that we could have time alone with God, diba? So, kailangan talaga ng mga ganyang moment. Kaya wag nating isipin, hala, iniwan ako ng friends ko, diba? Iniwan ako ng ganito, ganyan. So, even nga ako sabi ko, maraming times na, parang medyo dependent kasi ako sa mga kaibigan dati. But then, hinayaan ni Lord na magkaroon ng pain, di ba? Magkaroon ng hurts, di ba? Para mag-stand alone ako until ma-realize ko na, ay, si Jesus, or what a friend I have in Jesus, di ba? So, enough na pala yun. So, next, when Jacob is, saka si Kyle, papasama pa rin. When Jacob is alone, he has a confrontation with God himself. Di ba? Nung si Jacob na pag-isa, nagkaroon siya ng one-on-one, encounter with the Lord. Tapos, kakita si Aubrey. Si Aubrey din daw pala. So next, gusto niya kasama. Third wheel, joke lang. This left Jacob all alone in the camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. So dito sabi nga, sabi ko, yun nga, sa pangyayaring yun, dahil nga mag-isa na siya, di ba, nakaharap niya itong Diyos at nakipag-wrestling siya dito. Pero in the first day, sabi nga, hindi naman siya yung nakipag-wrestling, yung angel mismo. Sabi, he's alone in the dark and someone jumps on him and he finds himself in a wrestling match with the pre-incarnate Christ, diba? Kumbaga yung Diyos, si Jesus mismo, diba? Nakipag-wrestling sa kanya until the day breaks, diba? So Jesus came to wrestle with Jacob. Ayun yung scenario. Yes, this was before Jesus was, pag sinabing pre-incarnate, this was before Jesus was born of a virgin, or the angel is a theophany of a pre-incarnate appearance of the Lord. Kumbaga nag-appear si Lord during that time, di ba? Before pa siya ipanganak dito sa lupa. So, ibig sabihin, Jacob was wrestling with the angel, but that's not the point, di ba? Si Jacob daw nakikipag-wrestling sa angel, pero hindi ayun yung punto. The angel started the fight. Yung mismong anghel, si Lord, ang mismo nakipag-wrestling kay Jacob. Or the angel is wrestling with Jacob. So next, God is trying to do something with Jacob to deliver him from his self-sufficiency. So ang reason bakit siya nakikipaglaban, kasi nakita natin dito, kaya naman nung kinalaban siya ng anghel, nakita natin na lumaban si Jacob. Ang reason bakit siya lumalaban, kasi may sarili pa rin siyang will, di ba? Nakita niyo yun, di ba? Na pwede naman nung kinalaban siya ng anghel, hindi na siya agad ng laban. Pero dahil nga nakita natin dito yung tindi ng niya, yung parang, kumbaga yung pananalig niya sa sarili niya, parang bato, na kailangan i-break ng Panginoon, di ba? Kailangan tupukin yung self-sufficiency niya na yon para makita niya talaga na si Lord lang yung dapat niyang pagdependehan. Nakuha niya yung punto. So, ayun nangyari. Kaya gumanti nung ni-wrestling siya, ang gusto ng Panginoon, sumuko na siya agad, wag ka nang lumaban. Pero ang ginawa ni Jacob, lumaban pa siya sa anghel, nagpapatunay na gusto niya masunod yung kalooban niya instead na yung kalooban ng Panginoon. And so the Lord gets him in a wrestling match, and they wrestle all night long back and forth, a mortal man with Almighty God. Diba? Nanlaban siya sa Creator of heaven and earth, diba? Grabe, sa Almighty God, nanlaban siya. So next, as the day is about to break, the angel makes a very significant move and cripples Jacob, diba? Yung, sabi nga dito, krinipol niya yung thigh ni Jacob. So next, in all their wrestling, don't you think that the Lord or the angel could have thrown Jacob anytime he wanted to, diba? Pwede naman siguro na tapusin niya na agad tong si Jacob, diba? Tapusin niya na agad yung pakikipaglaban sa taong ito, diba? Pero bakit kaya nawala? Ano kaya nangyari? Sana bumalik agad. Wait lang natin kasi sayang picture eh. Ganda eh. Ang late pa ng TV, diba? Tapos hindi pa makikita. Ang tagal naman. Flex ko na lang tong iPad ko. Paliit ng paliit.
Ayan. So, sabi nga, in order, ayun nga, yung wrestling, di ba? Parang, kung tutuusan, sabi, i-share ko na nga lang. Kung tutuusan, kaya naman daw talaga i-defeat ni Lord, di ba? Itong si Jacob, di ba? Pero bakit hindi niya kaya inalaw? Na parang sinasabi nga din dito, di ba? Parang, ayan, sinasabi. Ayan. Sige pa, share naman. Yan. Tapos, parang next picture, finally, it's as if the Lord say, di ba, na parang next, parang sabi niya, ayokong gawin to sa'yo, Jacob, pero di ba, pero kailangan, di ba? So he reaches under the hollow of his thigh and shovels it, and Jacob couldn't wrestle anymore. So, inano niya, binali niya yung, hindi na binali, parang brinake niya nga, brinig, diba? Parang tinouch, tas brinig. Sabi, the thigh muscle is one of the most important to a wrestler. Di ba sa lahat ng wrestler, napakahalaga ng ganito. Di ba? Di ba pag nalalambot yung ganito nga natin, yung thigh natin, parang di tayo makagalaw, di tayo makakilos, di ba, buong araw. But then, ito nga, ayun yung reason bakit ayun yung tinira ng Diyos para hindi na siya makalaban pa ulit. Diba? That's where his strength is. If you take away his legs, he can't wrestle. Diba? And so, the angel of the Lord, next, the angel of the Lord cripples Jacob and says, sabi ng anghel, let me go, di ba? Jacob says, I'm not letting you go until you bless me, di ba? Hindi kita hayaang makaalis hanggat hindi mo ko pinagpapala. So, sabi dito, why did the Lord say, let me go? Kaya naman ni Lord kumawala, di ba? Anghel, kumaga, Diyos siya, Almighty siya, kaya niyang kumawala. Kaya niyang tapusin to siya, kaya niya nga itong patayin, di ba? Hindi na kailangan si Isa pa yung pumatay, di ba? Pero bakit kaya hinayaan pa ni Lord na sabihin pa niya, di ba? Kay Jacob, pakawalan mo na ako, di ba? Palayain mo na ako, kailangan ko na umalis, mag-umaga na, di ba? Because, ayan, the Lord didn't want him to let go. Ang totoo niyan, di ba, ayaw talaga ni Lord na mag-let go siya, di ba? Gusto pa rin ni Lord na makipaglaban pa rin siya. At ipaglaban pa rin ni Jacob yung pinaglalaban niya. Gusto ni Lord na malaman kung ano talaga yung gusto mangyari nito ni Jacob. So, because Lord didn't want him to let it go. So, sabi nga dito next, study the Bible, and you'll find the instances when God will act as if He wants to get away from us, when He really wants us to pursue Him with all of our hearts. So maraming instance sa Bible na sinabi na may times talaga na si Lord parang pinapalabas niya na, sige, alis na ako, ayoko na, sige, kailangan ko na may gagawin pa ako, ganun. Gusto ko pumunta doon, ganito, ganyan, di ba? Lagi niyang sinasabi niya sa Bible na parang akala mo, nire-reject ka niya. Pero ang totoo, gusto niyang maghabol ka pa sa kanya, di ba? Gusto niya makita kung kahit ba sabihin niya na ganito, di ba? Hahabulin mo pa rin kaya siya. Ayun yung pinapalabas ni Lord most of the time. So may mga instances katulad nito sa road to Emmaus, when Jesus was walking with two disciples after His resurrection, di ba, may parang pinakita niya sa dalawang disciples, di ba, after niya mag-resurrect, na parang mauuna siya, di ba, mag-move forward siya, bilang umabol pa, sabi, bakit hindi po kayo magstay, di ba, at kumain kasabay namin, di ba, magstay pa po kayo, gusto pa namin kayo makausap, di ba, so sabi niya, sige, sama ko sa inyo, di ba, parang akala mo, gagawin pa si Jesus, biglang sumama si Jesus, ganun, parang gustong-gusto pala ni Lord ng ganun, na approach natin. So next, may isa pa yung Syrophoenician woman who had a demon-possessed daughter, di ba, na sabi niya, pagalingin niyo naman po yung anak ko, di ba, siya, hindi naman siya Hudyo, di ba? Ang kumbaga parang may loyalty na tinatawag, di ba? But then sinabi niya, bakit ka papagalingin yung anak mo? Hindi ka naman di ba? Hindi ka naman Hudyo, di ba? Parang ganyan sabi ni Lord. So sabi, bakit kahit naman po yung di ba? Yung aso kumakain sa pagkain ng amo nila. So, great faith, di ba? Then sinabi ni Lord, ngayon din, gagaling din ang anak mo. So, ayun nga, gumaling nga yung anak niya. At parang may time na akala mo si Jesus hindi niya papansinin. Ba't kita papansinin, di ba? Hindi naman tayo magka-relate, di ba? Parang ginagawa ni Jesus. But then pinansin niya to. So next, throughout the Bible, God sometimes acts like He wants you to let Him alone. Di ba? Maraming times, maraming instances sa Bible na mapabasa natin na parang si Jesus gusto niya mapag-isa. But He wants you to pursue Him with all of your heart. Ayun ang katotohanan. Gusto niya na puntahan mo siya, naisik mo siya, diba? Nahanapin mo ang Panginoon. But Jacob has even lost his secret weapon. Meron nga din tinatawag si Jacob na secret weapon na his ability to run away. Kasi ang plano nga niya, di ba, pag mag-isa na siya, tas sinalubong na siya ni Esau, tas galit pa rin sa kanya, from afar nakita niyang malayo, tatakbo siya agad. Ayun yung plano niya. Pero dahil nga inatake ni Lord itong niya, di ba? Itong tay niya, di ba? Hindi na siya makakatakbo pa, di ba? Imposible na makatakbo siya, di ba? Mahabol agad siya ni Esau. So he realized
he realizes he has no hope except God, and so he refuses to let go. Ganito yung nangyari, di ba? So, dahil nga ayaw siya i-let go, ayaw ni Jacob i-let go si Lord, or si Jesus, di ba? Ayaw niya i-let go, ginawa ni Lord, brinake niya yung tie ni Jacob. So, nung na-realize si Jacob na break na yung tie niya, naisip niya agad, kaya pwede naman niya let go agad, di ba? Kasi nasaktan na siya eh. Pero dahil nga nasaktan nga siya, alam niya hindi na siya makakatakbo kay Esau, mas lalo niyang kinapitan. At sinabi niya, hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpapala, di ba? At ay ibig sabihin nun, kaya pala niya mas kinapitan pa. Instead na i-let go na kasi nasaktan na siya. Kaya pala kahit ano pang mangyari sa akin, basta i-bless mo ako, di ba? Parang ganun yung sinasabi niya. Dahil wala na rin siyang pag-asa, na-realize niya at the end, ay ito si Lord na lang pala talaga pwede kong kapitan. Wala na palang iba. Di ba? Na parang, pag binitawan ko pa si Lord, wala na. Wala na talaga. Mamamatay na siya ng araw na yon. Ganun na yung situation. Kaya masalo siyang kumapit kasi yung natitirang ability niya para makasurvive, nawala pa sa kanya. Dahil brinake nga nito, brinake ng Panginoon, yung kinakapitan niyang pinagkakatiwalaan niya. So, ayun, nakita natin yung situation. So, by allowing Jacob to be hurt but not harmed, God has brought him to the place where he realizes that his only hope is in God, diba? Nakita niya dito, sa sitwasyon na to, nung nasaktan siya, diba? Na hindi naman siya namatay, diba? Hindi naman siya na-harm talaga totally. But nakita natin dito, ayun yung nagdala sa kanya sa Panginoon. Na kung saan, ito yung ito yung turning point niya, na kung saan nakalapit talaga siya sa Panginoon. So next, not his scheming, diba? But his surrendering. Not his bargaining, but his begging. Ito talaga yun. Dito siya sa Panginoon naging totoo. First time sa buhay niya, naging totoo na siya sa sarili niya, diba? Na nag-surrender na talaga siya sa Panginoon, nagmakaawa siya, diba? Na nakita niya sa sarili niya, kahit anong gawin ko, hindi na mag-e-effect yun until i-bless mo talaga yung mga ways ko. Ayun yung realization niya. So maybe you don't like the idea of God hurting you, diba? But God loves you too much to leave you self-sufficient. Siguro ayaw natin nga talaga ng mga times na para tayong sinusugatan ng Panginoon, parang pahiyang-pahiya na tayo, feeling natin pinag-uusapan na tayo ng mga tao dahil sa nangyayari sa buhay natin, or tingin ng iba, may something sa'yo, kaya ka nangyayari yan, ganyan. Parang ayaw na natin ng idea na nasasaktan tayo, diba? Parang ang hirap ng makatulog sa gabi pag may dinadala kang burden, diba? Pero mahal na mahal tayo ng Panginoon nga, diba? Para iwan tayo na maging self-sufficient pa rin, na magtiwala pa rin sa sarili natin at the end of that problem. So next, a parent may hurt their child with needed discipline, di ba? Iba naman yung mga magulang natin, may sinasabi sa atin, di ba? Na pagdidisiplina or yung physician, di ba? Pwedeng masaktan tayo sa surgery niya, di ba? Para naman sa ikabubuti natin. So next, so while God protects us, di ba? Never taking His eye of you. He will not pamper or cuddle you. He will allow her to come to you. Di ba? Hindi niya hayaan na parang magstay ka lang, mabound ka lang sa parang crying baby. Ira, di ba? Parang trying ka lang, na hanggang dyan ka lang, bebe ka lang, ganyan. Hindi niya hayaan na maging ganun ka lang. Na parang gusto niya dumating din yung parang total reliance mo sa kanya. Or parang hindi niya hayaan na magstay ka sa ganyang sarili mo lang iniisip mo, or yung pagtitiwala mo nasa sarili mo. Gusto niyang matutunan mo talagang magtiwala wholeheartedly sa Kanya. Next, for the Lord, sabi nga din dito, for the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His own child. Next, but God will not harm you. You can trust Him. Diba? Tandaan natin na si Lord, hindi niya hayaan na tuluyan tayo mapahamak at ma-end yung buhay natin nang hindi na-accomplish yung kalooban niya sa buhay natin. Nauulit ko pala yung song. So, miss, ulitin natin yung song. Paano? Flex ko ulit. Pero, okay, mabilis na lang. Sige. Set up pa si A. Pero sige ba, alam niyo naman na yung tono po, di ba? So, nakakita ng nanay po. So, wag sa kabataan. Ay, walang galang. Sige, basang ulit. 1, 2, 3. Sige, di pala. 1, 2, 3. Kaya niyo pa ba? Gutom na tayo? Sige, so okay, ako na lang po muna, tatry ko na. Wrestling Jacob,
the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let it go. Wrestling Jacob, the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let it go. Oh, let me go, oh Jacob. The day is breaking. Let me go, Jacob, I will not let it go. Tas, must Jesus. Ito stanza na. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? Taas pala ng kinata. No, there's a cross for everyone and there's a cross for me. Tas, second stanza na. Okay. I came to Jesus as I was, weary, worn, and sad. Ang taas, I found in Him a resting place, and He has made me rest. So, ayun yung kanta. Parang, I found in Him a resting place, and He has made me rest. So, ito yung sinare ko siya kasi ito yung nangyari kay, thank you po. So, kanta pa ba tayo? Wag na. Sige. So, ayun nga nangyari, di ba? Na I found in Him a resting place and He has made me rest. So, nung nangyari, nagkaroon nga ng personal encounter to si Jacob, di ba? Dumating siya, di ba? I came to Jesus as I was, di ba? Weary, worn, and sad. Ayun yung situation ni Jacob. And ito na nga nangyari. I found in Him a resting place and He has made me rest. So, na-experience niyo po ba yun, di ba? Na nung lumapit tayo sa Panginoon, naka-experience tayo ng matinding rest, di ba? So, ayun, kaya na-flex ko po yung kanta. So, next, God will break you. Pabasa po. So, ayun na nga. This wrestling match was about God next getting Jacob to a place of brokenness so He could transform him into the prince he was meant to be. So, dahil sa pangyayari yun, diba? Jacob means a planter, conniver, or yun nga, scammer. Next po. Sublander in modern English, diba? Con artist or scammer nga. So next, the name Jacob has been transformed. It's now an honorable name because of what God has done. After na pangyayari niyo, diba? Nakita ni Lord yung faith niya na ito si Jacob, wholehearted na yung tiwala sa akin. Ibibigay ko na sa kanya yung nararapat para sa kanya. Dahil ito yung blessing ni Lord sa atin madalas binibigay niya talaga every time na yung tiwala natin ay nasa kanya na lang. So next, Israel means, binigyan siya ng bagong pangalan, di ba? From Jacob to Israel, which means prince, di ba? Or God tells Jacob, you used to be named con artist or scammer, but now your name is prince because you have power with God and with men, and because you have prevailed. So, yun ibig sabihin nun. So next, the Lord asked him to state his name. Not because he didn't know it, di ba? Alam ng Lord yung tunay na pangalan niya, but because He wanted Jacob to admit what he was, di ba? Kung sino siya. Nung sinabi niyang Jacob yung pangalan niya, ang ibig sabihin agad nun, isa kang con artist, di ba? Conniver, schemer, or mandaraya, di ba? Cheater. Ganyan. Ayun yung ibig sabihin ng pangalan niya. Nung sinabi ng pangalan, anong pangalan mo, di ba? Sinabi niyang Jacob. At nung sinabi niya yon, tinanggap niya na. At sa buong buhay niya, ngayon niya lang tinanggap na ito siya, di ba? Ito yung tunay na pagkatao niya. So next, God is going to us, same thing sa atin. You the same thing and you'll have to say whatever it is that you are, di ba? Maybe dadating din yung time na tatanungin tayo ng Panginoon kung sino tayo, di ba? Tatanungin niya kung sino ba pwede ko di ba? For example, si Joshua, parang ikaw, anong pangalan mo, di ba? Ano ba yung mga tinatago mong kasalanan, di ba? Ayun yung tunay mong pangalan, di ba? And parang may mga times na dating sa buhay natin, natatanungin din tayo ng Panginoon. Pero ang gusto niyang sagutin natin, yung kasalanan na hinaharap natin, di ba? Yung kasalanan na hindi natin masurrender sa Kanya. At pag saka natin nirepent yun, di ba? Sinabi sa Kanya, Lord, ito yung kailangan ko i-deal, di ba? Sa Kanya tayo i-bless, di ba? At sa Kanya tayo tutulungan. Pag sinabi na natin na, Lord, hindi ko na kaya sa sarili ko to. Diba? Kailangan ko na talaga ng tulong mo. So next, Jacob is crippled that he might, pabasa po, sabay-sabay. Baka kaya basahin. Jacob is crippled that he might be crowned. He is broken that he might be blessed. He goes from a name of shame to the hall of fame. Diba? Nakita natin dito dahil sa pangyayaring yun, diba? Na-crippled muna siya bago siya na-crowned. Na-broken muna siya bago siya ma-bless. And he goes from a name of shame, diba? Sa kayayang pangalan to a hall of fame, diba? Napunta siya sa
Hebrews 11, di ba? So nakita natin yung difference na ginagawa ni Lord every time we encounter the Lord and we surrender our lives sa Panginoon. Nagkakaroon ng change, di ba? Everything will never be the same again as we have personal encounter with the Lord. Hindi lang personal encounter, kundi merong surrendering, di ba, and repentance sa Kanya. So Jacob's encounter with God left him with a limp, di ba? May iniwan na marka si Lord sa kanya. Ito nga yung parang, iika-ika na ba siya throughout his life, di ba? Binigyan siya ng marka na kailangan niya na magtiwala sa staff niya, sa hawak, sa tungkod niya, para makasurvive siya sa buhay. Di ba? Para makalakad siya, para makapunta siya sa pupuntahan niya. Ganun. Kailangan niya na magtiwala sa ganun para makasurvive. So same thing din. Sabi nga, he relied on a staff the rest of his life, and when it came time to die, he was still leaning on the Lord and worshiping Him, di ba? Nag-lean siya dun sa staff niya at the end of his life, di ba? Nagpo-prove na doon pa rin siya nagdedepende sa tungkod or sa Panginoon, di ba? So ito nga yung message, di ba? Learning to lean, learning to trust in Jesus, di ba? Ayun yung dapat natin matutunan sa buhay na to, natunay na magtiwala sa Panginoon. Next, God desires to break you that He might bless you. Tandaan natin, every time na may breaking point sa buhay natin, gusto ni Lord na pagpalain tayo. So, stay lang muna ako siguro sa, pabalik ng picture. Mag-share lang. Kinausap ko si A kung okay lang. Siguro okay lang sa kanya. So, dun nga po, nung nagpakasal kami ni A, flex ka lang, sa kaya. Pero nung nagpakasal kasi kami, nung naging kami, share ko talaga, nung naging kami, ginawal na talaga namin magpakasal agad. Kasi na-prove ko naman talaga na ito yung will ni Lord para sa akin. So, but then, syempre, sa mga family, may kailangan siyang, kumbaga nawala yung father niya, kumbaga, kailangan niya i-provide yung pamilya niya. So, may mga ganong instances. So, parang hindi kami agad nakapag-ipon. Tapos, may tinapos pa siya na babayaran, gano'n. Tapos, na naiwan sa kanya na babayaran, gano'n. So, tinapos niya. So, hindi kami agad nakapag-ipon. So, around 2022, nag-ipon kami ng mga, around August yata, gano'n. So, parang sabi ko, kung August kami, 2023, hindi kaya. Kasi ang goal ko, maipon para sa kasal, saka after kasal is 300,000. So, flex ko na rin. So, 150,000 para sa wedding, 150,000 para sa gamit sa bahay. Ayun yung mindset ko. Kasi ayoko magpakasal ng kulang yung gamit. Talagang, ganun ako kumbaga, yung ko, doon, hindi, parang medyo hinahandle ko lahat sa kamay ko. Parang, basta ganito. So, sabi ko, kung 2020, kami nag-ipon, dapat hindi kami 2023 magpakasal, 2024, para marami na yung ipon namin. Sure namin na 300,000 yung hawak namin on that day. But then, nang may pangyayari ng 2022, by the end of ng mga year, ganun, may pangyayari na may kailangan ng 85,000. So, ang ipon pa lang namin na 190. So, kailangan ko pa ng another year para ma-accomplish yung 300,000. So, sabi ko, paano ba to? Parang, so, may mangyayari na malapit sa kanya, na kailangan ng 85,000. So, sabi, kung hindi na ibibigay yun, makukulong yung taong yun. So, sabi ko, Lord, paano ba? Parang kumbaga wala naman silang ipon, wala silang hawak. Kami lang ni A yung may hawak na pera. Kami lang yung may ipon during that time. So, anong nangyari? Kailangan namin kumbaga, magpahiram ng 85,000. So, sabi ko, Lord, parang guguho na yung pakiramdam ko. Sabi ko, gusto ko nang maging, kumbaga parang, syempre bilang Christian, may something sa'yo na parang hindi ka tama sa Panginoon hanggat hindi ka nag-enter ng marriage, di ba? So, sabi ko, Lord, paano ba to? Sabi ko, pero Lord, sige, magtitiwala ako sa'yo. Parang parang, hindi ko na alam, pero papahiram namin tong 85,000 ko na bahala kung paano babalik pa to. Tapos, ayun nga, parang medyo naawa kay binalik yung 57,000, ganun. But then, just sabi daw this year, babalik na lang daw yung 28,000 na remaining. But then, nung tinanong lang namin kung mababalik pa ba, inaway pa kami. Sabi, parang humanda daw kami pag umanda daw kami pag naningil pa kami ng utang, ganun. Susugurin daw kami pag daw naningil pa kami. Sabi ko, Lord, yung 20... So, ayun na nga. So, despite na nagkaroon ng utang yung 85,000, sabi ko, sige Lord, hindi ito yung achieve na, kumbaga, ang na-remain na lang sa akin is almost 120 yata, parang 100
10,000. Sabi ko, Lord, itong 110,000, pangkasal lang to. Sabi ko, kulang pa nga eh. Pero, ikaw na bahala. Sabi ko. So, nagtiwala kami kay Lord sa 4 months na preparation ng wedding. So, sabi ko, Lord, ko na bahala. Hindi ko na lang paano ma-accomplish to kasi yung lugar na babayaran namin, ganito ang mahal. Tapos, yung, kumbaga parang all set talaga. Tapos, sabi ko, kailangan na i-push talaga last year. Ganun sabi ko. Pero Lord, kasi kung papatagalin pa namin, alam nang may ipon kami, baka mas lalong mawala. Kumbaga, parang hindi ko na, ito nga ngayon pa lang di na namin mapanindigan. Sabi ko, baka maubos pa to. So, nag-decide si A, sabi niya, this year na. So, mag-live by faith na lang tayo, gumanon siya. So, nag-push pa rin kami na ituloy yung kasal, despite na may problema kami sa finance. So, sabi ko, sige Lord, push na namin dito, magtitiwala na lang kami sa gamit namin sa bahay. So, ayan nga, parang nakita ko talaga yung dito, yung timetable ko hindi nasunod, yung original plan na 300,000 hindi rin nasunod. Pero nakita ko na provide ni Lord lahat ng kailangan sa kasal, ganon. Natapos yung kasal na maayos, ganon. Tapos sa bahay, ang natitira na gamit na kailangan namin is yung yung dining table, tapos yung sofa. Yan nga, yung hindi namin, yung 28,000 na dapat, kung nakuha namin yon, ayun dapat yon, yung pambili namin doon. But then, dahil nga hindi na mababalik, sabi namin, sige Lord, pag nabili namin yung dining table, saka yung sofa, sabihin, ito yung kaparaanan mo na. Kasi, yun nga, glory to God, provide ni Lord yung washing namin, tapos yung ref, tapos yung higaan namin. Talaga nakita ko yung nag-work si Lord during that period. Kasi on our own, hindi na namin alam paano kami after wedding. Or anong gagawin namin. But then, nakita ko yung move ni Lord na, ayun na lang, dalawa na lang yung kailangan namin mabili. But then, ayun, parang nakita ko talaga na grabe pala magtiwala sa Panginoon. Na parang kailangan ko mapahiya. Diba? Kailangan mangyari lahat yun. Kailangan hindi rin mabalik yung kung pera. Or kailangan, parang mangyari lahat, mautang yung pera. Or ganito, parang kailangan mangyari yun para magtiwala ako sa Kanya na kaya ni Lord ibigay yung dream wedding na gusto mo, diba? Or kaya ibigay ni Lord yung gusto mo, diba? Even after wedding. Na, ayun, hindi naman kami din namumblema ni sa mga yun ang parang iniipon pa namin ngayon yung mga remaining na kailangan. Pero at least, parang nakita ko talaga na si Lord talaga at work siya sa buhay namin. But then, nakita ko yung dito na, yung learning to lean and learning to trust in Jesus, na-experience ko to nung kasal, na wala na talaga kayo ibang pinagkakatiwalaan, kundi yung Panginoon. Kasi parang alam ko ibang level na to. Di ba? Pag ang pagpapakasal, ibang level na. But then, ayun, natutunan ko na kahit pala, pag basta wag sinabi ni Lord na now, di ba, kaya niyang gawin at this very moment, kaya niya kanya i-bless. So, dumating ako sa certain point na, Lord, wala na akong panghahawakan, di ba? Ikaw na lang. Wala na kami makakapitan, di ba? Sobrang tight na yung budget, di ba? Hindi namin alam paano kami makaka-survive after nito. But then, nakita namin up to the present time, up to now, sinusustain pa rin kami ni Lord. And malapit na namin ma-meet yung malapit na kami makabili ng dining table, ganun, praise God. Kasi sa baba, wala pa kaming gamit, ganun. So, but then, nakita namin, yung provision ni Lord, talagang pag nagtiwala ka pala sa Kanya, kayang-kaya niya. So, yun, God desires next to break you that He might bless you. So, may nagkaroon talaga ako ng breaking point sa buhay bago yung kasal. But then, hinayaan niya yon para makita niya na kasi dati sabi ko nga, may doubt ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, siguro kaya mo kami, bigyan niya lang po ako ng time. Lord, siguro kaya binibless mo ako kasi siguro kaya naging maganda yung buhay ko kasi nakatira pa ako kay Papa, nakatira ako kay Ate Ruth. Pero until, siguro, Lord, hindi ganito pag after kasal. Kasi, pag umalis na ako dito, baka hindi ganito. Kasi, parang, baka sila yung favorite mo, ganun, baka iba yung mahal mo, baka hindi ako yung parang di ako mahalaga sa'yo. But then si Ate Ruth, during that time na ikakasal na ako, nagkaroon siya ng problem sa finances. Hindi niya ako matulungan talaga. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko alam saan kakapit. Talagang sa'yo na lang. Tapos ayan yung nangyari niya. Na parang, paano pinakita ni Lord na, hindi, kung provider ako sa ate mo, kung provider ako sa papa mo, provider din ako sa'yo mismo. So, ayun yung pinatunayan ni Lord sa akin na He is our great provider, na kahit pala imposible na, kaya niya magawing posible. So, nagkaroon ng breaking point talaga. Naalala ko talaga, nagkalagnat ako nung nangyari yon. Sobrang sama ng loob ko, sobrang lungkot ko, gano'n. But then, nakita ni Lord na kailangan niya ako i-break kasi nagtitiwala pala ako sa resources namin. Nagtitiwala ako sa meron kami, hindi sa Kanya. So, ayun, may mga times ba na na-experience niyo yun, na kailangan ni Lord ubusin lahat sa inyo para mas magtiwala kayo sa Kanya, para ipakita niya na, na siya yung provider. So, nagkaroon ng mga miracles during that last 4 months na pag-iipon namin or ng
preparation namin, nagkaroon ng mga miracles, nagkaroon kami ng enough money para ma-sustain yung kasal at pati yung after kasal, makabili kami ng kalahating gamit sa bahay. So, next, did you know that God likes broken things, diba? So, tayo din, same thing din, diba? Naisip niyo ba na yung Panginoon, gustong-gusto niya ng mga broken things, di ba? Gustong-gusto niya makita mo na mula sa Kanya, itong broken na to, magiging maayos to, magiging whole again ito. So next, ito nga sabi ko na men throw broken things away, but God never really uses anything or anyone until they're first broken. So may mga tao bang tinapo na lang kayo, parang trinit kayo as garbage, di ba? Or trinato kayong walang kwenta, di ba? So hindi, sa mata ng Panginoon, kayo ang number 1 candidate niya para pulutin at ayusin, di ba? So, the sacrifices you desire is a broken spirit you will not reject, a broken and repentant heart, O God. So, most of us are not being used of God because we've never been broken. So, may mga masabi mo ba dito na, hindi ko pa na-experience na magamit, hindi ko pa nakikita yung power ni Lord sa buhay ko, di ba? Nagda-doubt ako sa Kanya kasi wala akong nakitang ginawa niyang miracle, di ba? So, malaki yung possibility kasi na hindi ka pa nababroken talaga or ayaw mo mababroken. So, sabi, God took a little lads, di ba? Si Lord may siya sa mga broken, di ba? God took a little lads lunch, broke it, and fed the multitudes, di ba? Ginamit niya tong 5 loaves and 2 fishes. Tapos yung Mary broke an alabaster box of ointment and lavished her love upon the Lord Jesus. So, nag-broke din tong yan. So, may inaccept ni Lord yung broken alabaster, di ba? Then Jesus at the last supper, spoke of his body being broken. Sinabi rin ni Lord na yung body niya din mabobroken din. Next, mahilig si Lord talaga sa mga broken things, di ba? Next, now you may say, I don't want to be broken. Siguro iniisip mo, ayaw mong maging broken, di ba? Ayaw mong masaktan. Lord, ayoko talaga. So, dati naalala ko, sabi ni Ate Mer, ayoko talaga dumating sa time na sasaktan ako ng Panginoon ng sobra-sobra para sumunod ako. So, pwede pala yun. Sa Tamer, parang napansin ko, medyo contradict kami sa mga ginawa namin sa buhay. Kasi sa Tamer, ang straight lang ng pamumuhay niya, sobrang, parang live a holy life lang. Masabi kong ganun siya. Pero ako parang nagtatry ako, trial and error. Kumbaga, try ng ganito, baka okay, mali pala, hindi pala ganun. So, ganun yung lifestyle namin nung, magkasama pa kami dati sa bahay. So, napapansin ko, pwede palang hindi ka mabroken. Sabi, there's a sense in which you won't have to be broken if you will break yourself, diba? Kung uunahan mo yung Panginoon na i-break ka, diba? So, pwede pala yun, na kung i-examine mo yung sarili mo, ano bang mali sa akin? Hala, ito yata siguro yung mali. Lord, papatama ko to sa'yo. Gusto ko to maayos agad. Kasi yung parang blinded ka pa, tapos sa kakatinama ng Panginoon, nasa pinakadulong-dulo ka na pala, tapos mapahamak ka na, tapos dun ka pa tinama. So, pwede pala na unahan mo si Lord na ayusin agad yung sarili mo bago ka pa tuluyang mapahamak. Pwede pala at this moment mag-trust ka na sa Kanya wholeheartedly bago mo pa ma-experience yung pinagdadaanan ng iba. So meron palang ganun. Sabi dito kasi sa 1 Corinthians 11:31, but if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Kung uunahan natin yung sarili natin, i-examine, i-check natin yung sarili natin, di ba? Okay pa ba ako? Maayos ba ako kay Lord? Si Lord ba nasusunod sa akin? Ganyan. Saka lang tayo hindi mahuhusgahan, di ba? Kasi iniisip natin ahead of time kung okay pa ba tayo o hindi. So, sabi that is if we will come to our Lord in absolute humility and brokenness. Pag nagpakumbaba daw tayo, pag broken tayo, and cease, umiwas sa pagiging self-sufficient, di ba? And cease conniving or mag-isip ng mga plano, mag-desisyon sa sariling pamamaraan, and stop trying and start trusting, and stand on the Word of God. Pag nag-umpisa na yung Word of God na yung mas mahalaga sa'yo, yung salita ng Diyos, yung prayer, di ba? And then God can move in, and God can use us in a way that He could never before, di ba? Kaya pala, di ba? Possible pala kung sakaling susunod lang tayo agad. And sabi, if we will come to our Lord in absolute humility and brokenness, cease our self-sufficiency, diba, again, and stand on the Word of God, then God can use us. Magtiwala tayo sa ganun. So, Jacob was stronger, crippled, and leaning upon a staff that he
ever would have been standing upon his own 2 feet, di ba? Mas naging strong daw si Jacob, di ba? On the inner man, di ba? Kesa nung dati pa siyang nakakalakad ng matino, di ba? Minsan may mga ganun gagawin si Lord na parang turning point, na parang hindi mo makuha yung logic. Pero alam mo sa sarili mo, mas tumatag ka after ng lahat ng pagsubok na hinarap mo sa buhay mo, di ba? So finally, ito yung mga gusto kong iwan na marka or iwan na parang mensahe sa atin, 'di ba? Or mag-impact sa bawat isa. Itong 4 na to. So first is failure doesn't need to be final, 'di ba? Huwag nating isipin na dahil ang dami mo nang naging pagkakamali sa buhay, ay ayun na yung magiging flow ng buhay mo. Hindi po. So Jacob was a man who was a failure, but God took Jacob and used him, 'di ba? If you've been a Jacob running from God, conniving, self-sufficient, there is hope for you, di ba? Kung katulad ka ni Jacob na makasarili, talagang parang feeling mo kayang-kaya mo sa sarili mo, di ba? May pag-asa ka, di ba? If you surrender, di ba, sa Lord, kay Lord sa mga ganyang bagay. Next, babasa po. Yeah, so save yourself from wrestling much by being wise, diba? By saving yourself, if you'll judge yourself, you won't have to be judged. Tandaan niyo yun na, sa baba pa naman, if you're wise, you'll save yourself a wrestling match and make a full surrender now. So, ayun nga, kung magiging matalino ka lang, pwede ka pala mapaiwas sa matinding trouble na pwede mong harapin sa buhay mo. So, if you'll judge yourself, you won't have to be judged, diba? So, sabi, yung kung huhusgahan mo nga yung sarili mo agad, hindi ka na kailangan pang husgahan ng Panginoon. Kasi matatama mo na agad yun. So next, pabasa. Po. Palakas pala. 1, 2, 3. Yan. So if there's suffering in your life, let it teach you to lean on the Lord Jesus Christ, diba? Na kung may narap tayo mga trouble or problems sa buhay natin, may this help us na magtiwala, diba? Diba sabi, through it all, sabi sa kanta ni Jimmy Swaggart, diba? Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. So next, last. So tandaan natin dito, when it is all done and settled, it's your worship by faith that really matters, 'di ba? Ayun yung reason din bakit siya nabanggit sa Hall of Fame, 'di ba? Dahil nag-worship siya at nag-lean sa stop niya, 'di ba? Sa Panginoon. So next, with all the episodes in Jacob's life, God sums it up in a sentence. When he died, he worshiped leaning upon his staff, diba? Ayun yung naging maganda sa ending ng buhay niya. Despite na kung ano-ano nangyari sa buhay niya, ito yung nagwakas sa buhay niya, diba? And Jacob was 147 years old. When he died, he was weak and weary, but he spent his last moments worshiping the Lord. Ayun yung ginamit niya para sa Panginoon, yung natitirang moment ng buhay niya. So if you've been taught all of your life to be self-sufficient, God loves you too much to let you stay that way, 'di ba? Kung sanay na sanay ka maging independent, 'di ba? Masunod yung sarili mo, mabuhay para sa sarili mo, 'di ba? Gawin yung gusto mo, magkaroon ng sariling desisyon, 'di ba? Tumayo sa sariling paa, 'di ba? Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ka nandito para at gusto niya na baguhin mo yung ways mo at yung lahat ng yon, 'di ba? Lahat ng mga plano mo sa buhay, lahat ng will mo ay i-surrender mo sa kanya para yung will niya yung ma-accomplish sa iyong buhay. So these truths only apply to you if you know God and have a relationship with God. So yung promises ni Lord, yung pangako niya, yung mga blessings niya ay matatanggap mo lamang kung isa ka sa anak niya, 'di ba? Kung isa ka sa tunay na anak niya o kung may relasyon ka kay Jesus Christ, 'di ba? So if not, 'di ba? Do you know Jesus personally? 'Di ba? If not, you can pray to Him today and ask Him, 'di ba, to enter into your heart, 'di ba? So next, pakantayin na natin ulit. This time siguro with feelings.